Welcome back sa ating Java Programming. Para sa video na ito, pag-uusapan natin ang arrays. Ang array ay group ng variable container ng mga values na may magkakaparehong data type. Ikinukonsider itong reference type variable. Ang bawat value sa loob ng array ay tinatawag na elements or components. Ang array ang pinakasimple at convenient na data structure para i-process ang mga data na related sa isa't isa. Kahit na reference type ang array, pwede rin itong maglaman o mag-handle ng primitive type o reference type ng mga data. May dalawang paraan para i-declare ang array. Ito ay ang una, i-declare ang data type, ang identifier ng array, equals sa keyword na new, ang data type, at ang size ng array. Ito naman ang pangalawa. Una munang gagawin ang declaration ng ating array sa pamamagitan ng sasabihin mo kung ano yung data type, ang bracket, tapos yung identifier ng array natin. Pagkatapos mong gawin yun ay i-equal mo yung identifier sa keyword na new at sa data type nito na mayroong size. Kapag ginawa natin ang isa sa mga yan, ganito ang magiging itsura ng ating declaration. Sa demonstration natin na ito, nagkakaroon tayo ng container na may 5 element. Ang pangalan ng ating container ay rvar. At dahil sa integer ng ating array ay may initial value itong 0 sa bawat item nito. Ang nakikita natin 0, 1, 2, 3, 4 na ito ay ang mga index ng bawat element ng array natin. Ang mga index na ito ang nagsisilbing address ng ating array element. Nagsisimula sa 0 ang index ng bawat array. Tandaan natin na ang index ng ating array ay dapat na integer o kaya ay may value na pwede nating i-promote sa integer gaya ng byte, short, at character. Kapag hindi natin ito sinunod ay magkakaroon tayo ng compilation error. Dito sa pangalawang way ng declaration ng array ay gumagawa tayo ng variable na magiging array. Saka tayo mag-a-assign ng reference para sa bagong array. Ang general format ng ating array declaration ay ganito. Yung data type ng magiging array natin, yung array reference variable name, yung keyword na new, tapos yung data type ng array at yung array size. Ito naman yung pangalawa. Ang kaibahan lang ng dalawang declaration na ito ay yung placing ng ating parenthesis. Dito sa una, yun ay nasa data type. Yung pangalawa ay nandito sa may array name. Pero ang mas preferred ay itong una. However, kahit anong piliin nyo dyan, okay lang rin naman. Dahil reference type or object type variable ang array ng Java, kailangan natin na yung keyword na new. Kaya ako ginawang bold ito kasi para ma-emphasize yung importance ng keyword na new. Ito ay para i-instantiate yung ating array. Mahalaga ang mga bracket sa ating declaration dahil ito ay part ng array creation expression. Okay? Para ma-appreciate natin yan, buksan natin ang ating Sublime. Gawa tayo ng simpleng program na ginagamitan ng array. Gawa tayo ng bagong file. I-save natin ito bilang array class. .java. Para sa sample na ito, hindi naman tayo gagawa ng separate class, kaya gawin na natin yung ating basic structure ng Java. Public class, array class, tapos yung declaration ng ating array. Array var. Gamitin natin yung pangalawang declaration. So, array var equals sa keyword na new int 5. Okay? System.out.println index 3 value in 4
index is less than array var that length index plus. Gawin natin tong D para ano, print lang. Yan. %D \t %D \n. Para dito, meron tayong muna index natin, tapos R. Save. Buksan natin ang ating command prompt. File and run. Java array class.java. Oops. Kulang tayo ng bracket dito. Kulang rin tayo ng T sa print line. Save. Compile. Oops. Printf. Ayan, gumana na. Ayan. So, ito yung index natin. Ito yung value natin per index. Ipinapakita lang natin dito yung demonstration natin kanina. Itong demonstration na to, na mayroong 0 dun sa initial value ng ating array. Dahil ito ay integer. Balikan natin yung ating program. Ang magiging kapansin-pansin dito ay itong length na to. Itong length ay isang instance variable na nag-handle ng size ng array natin. So, dito, kinukuha natin yung length ng ating array var. Bakit less than ang ginamit natin dito at hindi less than at equal? Ilagay nyo nga sa comment sa ibaba kung ano ang mangyayari kapag ginawa nating less than and equal to itong operator na less than. Paglaro pa natin itong program natin, ang una natin gawin ay gawin natin itong single line declaration. Tanggalin natin to. Save. Compile at saka run. Dapat gumana yan. Ayan, gumagana pa rin. Ang sunod natin gawin ay tanggalin natin ito. Ilagay natin dito para maitin natin kung anong mangyayari. Magkakaroon ng error yan. Ito yung error niya para lang makita nyo. Ayan. That is statement, illegal expression, array dimension missing. Sa part na yan, tandaan natin na yung ating size ng array ay dun sa pangalawang bracket at hindi dun sa unang bracket. Pwede rin tayo mag-declare ng array sa multiple line. Pwede natin gawin ganito. Tapos, sa pangalawa, pwede natin sabihin new array. Tapos, equals nyo sa new. And then, syempre, that instantiation pa rin to, int 10. Ayan. So, dito, yung data type ay doon sa umpisa ng declaration. Tapos, ito yung instantiation para sa dalawang magkahiwalay na array. Kung sakali mag-i-initialize naman tayo ng value ng array natin, ganito naman natin ito gagawin. Tanggalin natin ito. Duplicate natin ito, comment natin itong isa, tapos sabihin natin ganito. Ayan. So dito, sa case na to, hindi natin dineclare yung size kasi automatic na bibilangin ng ating Java kung ilan yung item na in-identify natin. At syempre dahil integer ito, dapat integer yung ibigay nating value sa bawat element. Sa part na to, dinideclare natin na meron tayong 5 integer element. Kapag dinagdagan natin yan, syempre magiging 6 yan. Save natin yan. I-compile natin to at i-run para makita natin.
So yan, ito yung ating index 0, 1, 2, 3, hanggang 5 kasi 6 yung ating element. Okay? Kung sakaling gusto lang naman natin na i-output or i-navigate ng sequential ang ating array, mas magiging convenient sa atin kung gagamit tayo ng for each. Ang for each loop ay modified for loop. Ganito ang format nito. Yung keyword na for, parenthesis, sa loob ng parenthesis, meron tayong element data type. Tapos yung element niya, actually identifier lang yan. Tapos yung colon, and then yung array reference. Balikan natin yung program natin, tapos i-modify natin yung ating for. Duplicate natin para hindi natin mabura. Comment lang natin yung nasa taas. So, dito, modify natin to. Sabihin natin int array item of array var. Yan. Para lang makita natin. Kaya ganyan ang pangalan yan. Tapos yung ating array var. Save natin. Compile. Oops. Index. Wala pala tayong index. Save natin. Compile. Nako. Ulit mo na mo kasi. Ayan. O yun yung ating laman ng array. Dito sa program natin, itong variable na ito ay dineclare natin as integer. Ito yung paglalagay ng bawat item natin mula sa ating array var. Mahalaga itong colon na to sa pagitan na itong variable na to at nung array natin. Kaya wag natin kakalimutan yan. Kung sakali namang specific na element yung gusto nating kunin, pwede naman natin i-access ito sa pamamagitan ng ating index. Halimbawa, ganito. Siguro dito na lang natin gawin. Print ln /n the third element is, syempre yun ay yung nasa second index kasi nagsisimula tayo sa count na 0. Duplicate natin yan para naman sa ating fifth. Tapos syempre ito ay 4. Save, compile at saka run. Compile. Array var. Ayan. So, yung ating third place ay yung 7. Ang fourth place natin, fifth place natin ay yung 2. Okay? Kung gusto naman natin gamitin yan sa isang operation, ganito natin pwedeng gawin yan. Balik tayo sa ating program. Tapos, copyan lang natin to. Plus gagawin natin to para hindi lang 2 at siya 4 ang ina-access natin o ginagamit. Ayan. And then, sabihin natin na system.out.println. Tapos sabihin natin na the sum of second and fourth element is yung ating sum. Ayan. 14. Yung second is 6 at saka yung fourth ay yung 8. So, yun ay 14. So, tama tayo. Ayan yung introductory discussion natin about array. Puputulin ko muna dito ang discussion natin para dito
ituloy natin ito sa ating susunod na video. Kung may mga tanong kayo, i-comment ninyo sa ibaba. Hanggang dito na lang. Until next time.